sapin-sapin ni Jake, eh si Jake mismo ang umamin na may nangyari daw talaga sa kanila ni Katrina. Uulitin ko ang tanong ko, may nangyari bang sapin-sapin sa inyong dalawa ni Katrina? Hanggang hot body lang po pero... Hot body! Ano nangyari sa hot body na yon? Wala na, nahuli po kami, Ni Sherilyn? Opo. Kaya hindi natuloy? Ha? Sinungaling talaga yung... Sherilyn, ano ba yung nangyari? Naalok po niya ng pera si ate. So, hot body. Magkano binigay sa'yo, Katrina? Hindi po yun natuloy. Kasi wala naman po yung trabaho man yun. So hindi na natuloy. Ang tanong ko ay, bakit mo naman ginaganto yung mga kasambahay mo? May kinakasama ka naman si Salome. Bakit kailangan mong gawin ito sa mga kasambahay niyo? Hindi po, pinagsiselos ko lang po yung asawa ko. Wala yung asawa mo eh. Paano siya magsiselos? Siya rin po may gusto At saka bakit mo sila hinihipuan? Hindi, nasinalala ko yung sa masahe ko eh. Ano na nga? Oo, sa masahe. Naman niya kami dito sa amin. So sinubukan mo na kung bibigay siya. Gano'n, ay, anak ko, pakasandali. Patalamunin ka lang, wala ka naman trabaho. Parang lang ginagawa mo, kulangan tulong natin. Huwag ka magmalinis, pare-parehas ng baho natin. Sandali lang, Jake. Pare-parehas. Bakit mo nasabing pare-pareho lang baho natin? Kasi parehas lang ginawa natin. Mas nauna ka pa nagtaksin sa akin kaysa sa ginawa ko eh. Ito to, wala naman eh. Taksil yun. Itaga-deliver natin ang tubig yan. Eh, tingnan mo. Hindi ka na maasahan eh. Ikatabi mo yung tismorta oh. Yung pala. Ikatabi mo yung tismorta. Ikaw wala manyakis. Sino ang mismo nagsabi ng ano? Ayan. Si Annalyn mismo nagsabi. May kabit. Yan, oh. Annalyn, bakit alam mo na may relasyon pala sila ni JR? Kasi nagwalis ako doon sa harap ng bahay namin. Walis ka lang walis ha? Nagwalis ako sa harap namin. Tapos nakita ko sila Ate Salome, ang labing-labing nila. So, kanino mo sinabi? Sinabi ko din sa Kay Jake. Pabira, ito si Annalyn. At least hindi siya nagsisinungaling. Okay! Siya raw ang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Salome na nauubos ang mineral water sa bahay nila. Kapag wala na lang kasing tubig, darating na si water delivery boy. Sabi na natin, si J.R. Lorenzo. Pasok! Sa akin mo, yung mga ginagawa niya, sinusuklihan ko lang po, pero wala po sa akin yung wala po mali siya. Ano ba yung ginagawa niya sa iyo at ano yung panunukli na ginagawa mo? Kapag magpapadeliver po siya ng mineral water po na container, dadalhin po sa kanila. Tapos, pagdaling po sa kanila, binibigyan niya rin po ako ng tip. Okay. Ano, magkano? Nung una po, nung hindi pa masyado kayo nagkakilala, mga 30 to 20. Kaya po yung lumalalim na po, sanda na po, maabot ng 200 din lang. Wow! Alam mo kaawak? Mas makakabit sa tubig yung tip. Okay! So ngayon, ano yung sukli na binibigay mo sa kanya? Magkukwentuhan ng comments, manonood sa kanilang TV. Tapos? Yun lang po, wali sinusuklihan ko lang po yung binibigay niya. Nakita daw kayo sa CR. Ayun, yun po. Time na po yun na maliligo siya, yung gripo nila, lost friend. Ligo, aga-aga. Lost friend po. Ngayon, tinatawag niya po. Walang kataon po na ano. Siya, talaga. Sa kusina po sila. Pumasok naman po ako. Pumasok rin siya. Tapos? Yun po, sabi nila may nangyari, wala naman po. Totoo bang nalasing ka minsan, tapos hubad ka paggising at kasama mo si Salome? Yung time na po na ayaw niya ako nag-inom sa KTV Barman. Totoo yun. Opo na. Ano mo nga ako sandali lang. Hindi, upukan mo na sandali. Kasi Jake, Mamalinis ka ba? Jake,
hindi ka naman nalalayo. Dahil ito nga yung mga binibigta mo. Mamalinis ka rin. Oh, O ngayon, Salome, ano masasabi mo? Totoo talaga yun, ma'am. Lost thread ang brief ko na yun. Kaya pinapayos ko sa kanya. Yung lost thread pa rin ang sinasabi mo. Salome, booking na. Hindi mo na matatago. Ayan na nga, oh. Hindi nagsasama sa asawa. Sige na. Okay, ngayon, Jake. Ano masasabi mo? Kanina tayo ka ng tayo dyan. grabe, sobra-sobra na po. Sobrang sakit. Sobrang sakit. Wow! Kalimuot ang naging sitwasyon ng ating mga bisita. Kailangan nila ng special counseling. Oo, talagang kailangan nila ng special counseling kasama ang ating mahal na trio. Tagapayo. Alam niyo, kung nangyari man yun, may mga dapat kung paano sakay. So, paano ba kayo napunta sa Pwede bang mahanap ng trabaho? Hindi, pagkakatulog din sa akin, ba't hindi kayo naganap sa iba? Wala na po kami mong magmasubukan. Si Don kasi malapit lang yung mga anak ko doon, ayaw ko rin malayo sa mga anak ko. Kaya gano'n. Kasi ang gusto lang natin dito masettle na ito, guys, kasuhan ka pa sa labor ng mga ito. Kapag ka napatunayan pa na may mali siya yung hindi mo pagbibigyan ng kanilang sweldo, so bukod dun sa claim nilang sweldo, tig for 4,000 sila, pwede pa silang mag-claim ng attorney's fees, pwede pa silang mag-claim ng danyos, tataas ang babayaran mo. Nalaman ko nga rito na bagaman si Salome ang nagre-reklamo, siya ang unang pumasok dito upang ireklamo itong kanyang mga dating kasambahay. Subalit ang nais ko lang napuntuhan dito ay dapat malaman ni Salome na kung may mga ganitong sitwasyon ay hindi pa rin magiging justified ang act ng isang amo na i-withhold o kaya ay huwag ibigay ang mga benepisyo o kaya ang mga sahod na dapat ay maging karapat-dapat na sahurin ng mga kasambahay. At ito ang nais na makuha itong dalawang kasambahay sa kalagayan ni Seraline at saka ni Katrina. Napag-alaman ko na sila ay meron pang dapat na sahuring tig for 4,000 sila kay Salome. At alam mo Salome, ako ay nagpapasalamat sapagkat dito pa lamang sa programang Face to Face ay nais mo lang tapusin ang problema mong yan sapagkat responsibilidad mo na bayaran ang kanilang sahod. Yun lang. Maraming salamat, Attorney. Doktora. Alam mo, napag-alaman ko na itong si Jake ay siya pala ang dating katulong at kasambahay dito ni Salome. So, alam nyo, kung minsan, yung mga ganyang mga relasyon, sana maintindihan mo, Salome, hindi lahat ng bagay napaka-Cinderella ang effect na ito nang binihisan mo si Jake tapos ngayon ang mangyayari ikaw na naman bigla mo namang sasabihin na ganitong klaseng tao si Jake. Alam mo dapat kung paano dumistansya at alam mo ang magiging consequences kung tatanggapin mo siya bilang kinakasama. Kasi alam mo na yung ugali niya eh. Ngayon, kung alam mo na hindi na siya nakakatulong sa'yo, dati nakakatulong, tapos ganun pa ang ginagawa, ikaw na mismo ang gumawa ng paraan na umalis ka na. Hindi yung bibigyan mo pa ng pagkakataon para abusuhin ka. Alam niyo, kumisan mahirap yung merong konting nakakuha ng kontrol na ganyan, nakagaya ng kay Jake, na sobrahan. Kaya sana Jake, maging leksyon sa ito. Hindi pa pwede na porke ikaw naging amo, kung ano yung ginagawa na sa tingin mo dapat ganyan ng isang kasambahay at yun parang ikaw yung parang tinatapakan. Hindi ganun. Alam mo, wala kang makakasundong tao at hindi mapapabuti ang buhay mo kung hindi mo pag-iisipan na ikaw ay may pagkakamali. Yun lang po. Maraming salamat, Doktora. Father. Sana Salome ay bago pa humantong sa ganito ay pinag-usapan muna ninyo at pinakinggan mo itong dalawang kasambahay kung sila nga ba ang may kasalanan. Kung di kaya yung may kasalanan ay yung kinakasama mo na si Jake. Alam niyo ba na ang unang hakbang sa pagbabago ay yung pagtanggap po at pagsisisi sa lahat ng kasalanan. Kaya ngayon, saludo rin ako sa iyo, Salome,
na nakapag-desisyon ka na tatapusin mo lahat ang iyong mga relasyon. Dito kay Jake at doon po kay JR. At tinapos mo na rin ang relasyon mo dito sa dalawang kasambahay mo, ngunit hindi pa natatapos ang obligasyon mo sa kanila. At meron po tayong pagkakataon, kaya nga siguro kayo tinawag ng Panginoon dito upang ayusin po lahat. Hingi ng tawad, sino man nagkasala, at magbigay ng pagpapatawad. At kalimutan na po natin ang lahat ito. Magtunawa tayo ng bagong pahina sa inyong buhay. Sana ang lahat ng mga gusot at anumang alitan ay ilagay na po natin sa likod ng ating buhay at umakbang po tayo pasulong upang maganda po ang relasyon nyo at sa inyong mga makikisalamuha sa susunod na mga araw ng inyong buhay. Salamat po. Maraming salamat, Father. Sa mga puntong ito, Jake, anong gusto mo sabihin? Bagong buhay na lang po ako, ma'am. Kalimutan ko na lang sa Salome, ma'am. Magtatrabaho na lang po ako. Ayun na pong masabi ko, ma'am. Ikaw pala ay naging kasambahay noon ni Salome. Alam mo yung ganong klaseng buhay, na trabaho. At nung ikaw naman ang naging amo, parang nakalimutan mo. Paano mo tinrato yung dalawang katabi mo ngayon? Ma'am, kaya po, ma'am, humihingi na po ako ng tawag sa kanila. Andyan sila, ikaw mismo magsabi. Seralyn, Katrina, humihingi ako ng tawad sa inyo. Lalo ko napakalaki ng kasalanan ko sa inyo. Sana bigyan niyo ako ng kapatawaran. Pinapatawad na rin kita. Huwag mo na po yung sabihin na ganyan ko yan. Tapos pagmasahe ka sa iba, pag gagawin mo pa sa ibang katulong yan, pag mangyari sa iba na naman yun, gagawin mo pa na naman yung ganyang mga pagsisinungaling mo. Tsaka pasensya na lang din kasi pati sa lumi, pasensya na lang. Wala naman ako magpatawad sa inyo. Nagawa ko lang yun. Ito lang kami ate kasi sa hirap-hirap buhay namin eh. Okay. Pasensya na pati. Sinatabahan ako ito. Kaya may pasensya na. Sinasensya na ulitin yun. Okay na yun. Wala nang problema sa akin. Salamat na. Sige. Jake, balikan lang kita. Humingi ka ng kapatawaran sa kanila. Pero, kahit na siya ang nauna, may pagkukulang ka pa rin kay Salome. Dahil ginawa mo ang lahat ng yan habang ikaw ay nasa poder ni Salome at habang kayo ay magkasama. Hindi pa ako makakahingi ng tawad sa'yo. Siguro pupunta na lang kita, saka ako hingi ng tawad sa'yo. Hindi pa sa ngayon. Kahit hindi na. Mag-ibang lugar ka na lang na at hindi na kita makita. Kahit na ganito, pinapatawad na kita. Okay lang. Salamat na lang sa 2 taon nating pagsasama. Salamat rin. Anong gusto mo naman ngayon sabihin kay JR? Pasensya ka na kung nagawa ko yung ganun dahil alam mo naman ang sitwasyon ng buhay ko. Inaano ko lang yung asawa, ang kalibin kong si Jake. Hindi kasi niya ginagablanan bilang kalibin ko siya. Kaya nagawa ko sa'yo. Pasensya ka na. Sana mapatawad mo rin ako sa mga ginagawa ko sa'yo. Yun lang. At sana pag kayo ay nagkaroon na ng mga karelasyon at makahanap kayo ng mga tamang partner sa buhay. Kung may problema, pag-usapan. Kung may hinahanap, sabihin. Hindi yung gagawing solusyon na paghahanap ng iba, ang pagpapaselos, ang paggamit ng kung anumang power ang meron kayo sa mga oras na yon para makuha ang gusto ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Amina na tayo mga kapatid, lahat tayo ay may karapatan na umibig. At lahat ay pantay-pantay pagdating sa pagmamahal. Pero ang ganitong pakiramdam ay may dapat din na ikonsiderang panahon, pagkakataon at limitasyon. Bago tayo mahulog, siguruhin ang sasaro sa atin ay wala pang buhat na iba nang walang sino man ang bumagsak, mabukulan at masaktan. Gusto rin ipaalala ng isyu na ito na tayo ang gumagawa ng ikakasama at kabubuti ng ating buhay. Kung dahil sa galit, tayo ay maghihigante, tiyak na hindi maganda ang kahahantungan ng lahat. Isang punto pa sa
issue ang pagpapahalaga at pagpapanatili ng respeto sa ating mga kasambahay. Gayon din sa ating mga ama. Bilang tao, tayo ay dapat na tinuturing espesyal at di dapat sinasaktan kahit kailan. At para sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, ang relasyong walang nasasagasaan, tiyak na nakakarating ng matiwasay sa landas ng karera.